inaasahan nyo na, example po, mama ko po, nagkasakit po siya na hospital po siya ng isang linggo. May tiwala po ako, nagtiwala po ako kay God na inasahan ko po na mangyari yung pinag-pray ko sa kanya. Yun po, magaling na po siya. Nandun po siya sa kusina, share of God na po siya, nakapagluto. Inaasahan ko po na mangyari yun. May tiwala po kay God, may faith po kay God na inaasahan ko mangyari yun na Lord, pagalingin niyo po nanay ko alang-alang sa buhay namin po kapatid. Pinagaling niya po, may tiwala po sa kanya, may inaasahan po na mangyayari yung pinag-pray ko sa kanya. Ngayon po, nandiyan na po siya, nakikita niyo po na kayo na po sa harap ng Panginoon natin. Pangalawa po, at kasiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kasiyakan po na hindi nakita. For example po si Lord, may tiyak po tayo na may Lord. May tiyak po na may gumawa sa earth na kinakalagyan natin ngayon. May katiyakan po tayo na may gumawa po sa atin. May Lord po. Pero di po natin siya nakita. Di po natin nakita yung paggawa niya sa earth. Sa paggawa niya sa atin. Di po natin nakita yung mukha niya. Di po natin nakita yung katawan niya. Pero may tiyak po tayo na may Lord, may Panginoon na gumagabay sa atin lahat. Na may gumawa sa earth. May katiyakan po. Pero po may mga taong hindi po agad naniniwala. Mga scientist po, nag-experiment muna po sila bago po sila maniwala. Sabi nga po nila, to believe is, believe is To see is to believe. Yun po. Sorry. Nag-experiment muna po sila. Hindi po sila naniniwala kaagad-agad. Gusto po nila maramdaman. Gusto po nila makita. Gusto po nila maranasan na meron ganito, kaya nitong gawin. Hindi po agad sila naniniwala na Panginoon, nag-experiment muna po sila. Pero po yung mga taong naniniwala kagad kaya hindi pa po nila nakikita. Mga scientist ay mga Kristiyano po. Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayong may Lord. Hindi po natin kailangan experiment. Hindi po natin, kasi po, sa puso po natin na may Lord, na may gumawa sa atin lahat. Tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo na-experiment, hindi po tayo naniniwala po agad tayo na may Lord, na may gumawa sa earth sa atin, na may gumawa sa atin. Naniniwala na po tayo bago po natin makita si Lord. Naniniwala po tayo doon. Verse 2 po. Pinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanyang pananampalataya sa Kanya. Kinalugdan po tayo noong ng tao. Kung gusto po natin kalugdan tayo ng Diyos, ano pong gagawin natin? Ano pong kailangan natin? Kailangan po natin ang pananampalataya. Pananampalataya po para po kalugdan tayo ng Diyos. Paano po natin makukuha yung pananampalataya? Paano po natin maano yung pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tulad po, nakikinig po kayo, doon nyo po makukuha doon nyo po maiikot yung pananampalataya sa pakikinig ng Diyos. Sa pakikinig po ng Diyos, doon po kayo mag-start. Doon po kayo kukuha ng lakas po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung meron na po tayong pananampalataya, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, ano po yung mangyari sa atin? Ito po yung good news. Pag meron na po tayong pananampalataya, meron na po tayong faith. Lahat ng mahirap sa atin, sa Kanya, sa Diyos, kaya niya. Mahirap sa atin, hindi natin magawa. Sa Kanya, easy lang, kayang-kaya niya. Sabi nga, lahat ng bagay na hindi natin kaya, siya kaya niya. Dahil walang imposible sa Kanya. For God is unlimited. Walang limitado sa Kanya. Pero tayong mga tao may limitado. May limitado tayo. Yung isang tao namamatay. Pag hindi namamatay yung isang tao, ewan ko na lang ano siya. Basta, lahat tayo namamatay. Lahat ng tao may limitado. Lahat ang tao namamatay, may limitado. Pati po yung mata natin. Kung hanggang saan lang po yung nakikita ng mata natin, hanggang doon lang po. Hindi na po nandito ka po nakita po natin yung building sa Maynila. Hindi po pwede yun. Kasi masyado po malayo. Masyado malayo para makita matanaw ng mata natin. Pati po yung kamay. May limitado po yung kamay natin. Try mo ko, Joy, abutin. Diyan ka. Abutin mo ako, Joy.
Hindi niya po kaya kasi nandiyan po siya, nandito ako. Well, limitado po yung kamay natin. Kung hanggang saan lang po yung kaya niyang abutin ng kamay natin, hanggang doon lang. Hindi po pwede nandiyan si Jojo, nandito po ako, abot niya po ako. Hindi po pwede. May limitado po, may hangganan yung kamay natin. Kung hanggang saan lang yung kaya ng abutin yung kamay natin, hanggang doon lang. Hindi na pwede. Hindi na pwede yung nandiyan si Jojo, nandito ako. Kaya niyang abutin. Ako, hindi pwede po. Pati po yung tiyan natin, stomach. Kahit may lechon, 10 lechon, may mga madaming pagkain, madami. More than marami. Kakainin ko po lahat yun. Hindi ko po kayang ubusin yun. Kasi may hangganan yung tiyan natin. May hangganan yung tiyan natin. Kalahating lechon pala po, di ko na po kayang ubusin. Kasi po, pag inubos ko po yung lahat, asahan ko po na magsusuka ako, lalabas po lahat ng kinain ko. Kasi po, may hangganan yung tiyan natin, may limitado. Hindi po pwedeng kaya mo ubusin yun, kaya ko ubusin yun. Hindi po pwede. May hangganan po. Pag inanin nyo po yun, pag kinain nyo po yung lahat, magsusuka po kayo, lalabas po lahat ng kinain nyo. Kasi po, may limitado, di kaya ng tiyan natin. Pati po yung paa natin, may limitado din po. Limitado, kahit sabihin na, takbo kayo, buong Northville ikutin nyo 10 beses. Wala pa nga pong isa, pagod na po kayo. Kasi napapagod po yung paa natin, may hangganan po. Kung hanggang saan po yung kaya ng paa natin, hanggang doon lang, magpapahinga at magpapahinga kayo, hindi pwede hindi kayo magpapahinga. Hindi pwede hindi kayo inom. Pag inikot nyo pa rin ng 10 beses yun, asahan nyo na mawawala kayo ng hininga, makapagod kayo. Kasi may hangganan yung paa natin, may hangganan. Hindi pwedeng kaya mong ikutin 10 beses in Northville. Hindi po pwede kasi po masyadong malayo, masyadong matagal. Nasa 10 ikot. Hanggang dito, hanggang maimpis, pagod na po ako. Kailangan ko na po ng pahinga. Kailangan ko ng pahinga ng paa natin. Yun po. Kung may tiwala ka po sa Panginoon, kung may faith ka po, yung hiniling mo sa Kanya, matutupad. Hintay mo lang. Pero kung wala ka pa na ng palataya, pray ka ng pray, wala, di mo inaasahan yun, wala kang tiwala, wala kang faith. Huwag mong asahan din na bibigay sa'yo ng Panginoon yun. Hindi niya po binibigyan ng kasiyahan yung isang tao pag walang faith yung isang tao, walang pananampalataya sa tao, hindi naniniwala sa Panginoon. Pray ka lang ng pray. Wala sa bukal ng puso mo yung pag-pray mo, wala kang faith, wala kang pagtitiwala, hindi mo inaasahan na mangyayari yon. Huwag mo din asahan na tutuparin yun ng Panginoon. Kahit maghintay ka ng ilang taon, hindi niya tutuparin yun. Wala kang faith wala kang pananampalataya sa Kanya Paano nyo tutuparin? Paano Kanya aasahan? Kailangan po natin ng faith, pananampalataya. Para po sa isang hiling po, mangyayari po, aasahan po natin yun. Para po lahat ng hilingin po natin sa Panginoon, bibigyan niyo po, kailangan lang po ng faith or pananampalataya, pagtitiwala, asahan lahat ng inihiling mo, asahan lahat ng mangyayari. Yun po yung inaano sa atin ng Panginoon. I-share ko po sa inyo, yun lang po yung pinapashare sa akin, Panginoon. Kailangan po natin ng pananampalataya po. Huwag niyo po kakalimutan yung faith, pananampalataya, pagtitiwala. Ngayon po tinatawagin